Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Lord De Vera. Habang nagkakagulong buong mundo at nagkukumahog sa krudo, si Donald Trump, ibahin ninyo. Dumalaw naman sa bahay ni Elvis Presley, ang kanyang idolo. Dahil magkamukha raw sila nito. Nagtanong pa nga kung magsuntukan daw sila, sino raw ang panalo? Ang hari ng gulo versus hari ng rock and roll. Isa lang ang sigurado, walang papalit sa kanyang trono. Trivia, si Elvis ay namatay habang umiiri sa inidoro. Si Trump kaya, paano? Ito na po ang programang Pawis pero fresh and laging bright. We ain't nothing but afternoon delight. Missing in action naman, gaya ng dati, ang ating Tita Denise Tan, ngayong hump day, kaya naman mga kasama ko today para ipaliwanag sa atin ang ano bang mean of Platts, bakit Platts is so mean, bakit siya flat at ba't hindi siya curved, ang ating Dr. Tita Dani Laurel mula sa Matters. Aba, nag-shift na ako dito sa afternoon desk job. Maraming salamat for having me here. Thank you ha. Ang dami natin pag-uusapan. Siguro, walang better na mas makasama sa ganitong sitwasyon. Isang Talaga ba? may PhD. Nako. Tulad ni Dani Laurel. I'm sure itong mga... Hindi nga ma-explain ng mga economic managers natin ang mga pangyayari, paano pa ako, diba? Ikaw rin ba'y prophet of doom? Marami akong... Tulad, prophet of doom ka rin ba? Tulad nung tawag doon sa iyong teacher. Medyo, kasi syempre, I'm very data-driven, diba? So marami rin akong tinitingnan na. At yung datos ay hindi positibo yung mensahe. Medyo hindi. Kasi Wow! if titingnan mo yung mga sinasabi ng ibang bansa, and for example, the number one thing I'm really, yung United CEO, United Airlines CEO. Yes. Diba? That's the biggest airline company. Sabi niya, 175 per barrel. They're preparing for that. And then he said, above 100 in 2027. Diba? So this prediction na bababa na naman to 80, and then we're one of the most worst hit lang talaga. We are really just the worst hit. And then they're all saying, why are we so dependent sa Middle East, 'di ba? Marami Lahat ng other naman places. Yeah, but particularly us kasi ang lapit natin, 'di ba? It's really to Asia that And then yung oil doon ang mura kasi it comes from the desert. Yes. They don't have to, and it doesn't make sense na kukuha tayo sa Venezuela, kukuha tayo sa US. They have to offshore drill so much of that. It's gonna be Pero so interesting pala, expensive. kahit ang Malaysia pala, kahit may oil sila, hindi rin pala nila nagagamit yung nakukuha nilang langis. That's why. Pero ang nakukuha nila, ginagamit nila pang gasto sa supply nila. Wow. Oo, ang problema pala, lahat yung kapitbahay natin, nagsisikip din dahil sa Of supply. course, Diba? yeah. Hindi nila alam. Pero ang reserve sa pinaplano pala na kunin ng DOE is only enough to supply us maximum 60 days, ganun. Yeah, because Oh. that's all we can really afford, di ba? Well, that's why meron nang directive that they can do more. But di ba Oo. Japan has an entire year Yes. of reserves, which they procured at a price below, I don't know, 60. At Diba? magbebenta raw sa atin. Talaga ba? Japan? Oo, nakakuha Oy, na raw hindi ko tayo ng nakita deal yun. with that. Oh, isa lang sa mga Japan. confirmed. Okay. Oo, pero So apart from Russia, which is this week, China in the offing, ikaw ay naniniwala sa laissez-faire free market system? well, this is a crisis situation, diba? Don't we all believe in that normally? But during the times where it is against the people are really starving. Like, kasi the people are, I only ask dahil may kaibahan ba pag government yung nag-procure ng langis versus government nag-procure ng langis at bibenta sa atin versus yung private companies. Anong kaibahan ba? Absolutely, kasi the private companies have an incentive to profit, diba? And of course, kahit papano, they have a fiduciary duty, diba? The term fiduciary means they don't have an obligation to Pampera. the wider society, first of all. Their obligation is to the shareholders. They can go to jail if, diba? If magbigay sila ng langis at a very cheap price or they don't profit. There's really a maximization profit standard. So, if you do that, then, of course, the only way to ibaba ang presyo is competition. Pero kung dalawa lang yung oil companies that are doing this, and then there are these, they can do talks, they can, discuss the pricing, medyo mahirap na yon. The government, regardless of magpa-profit ba yan, lugi ba tayo, whatever, they can do whatever they want. Diba? They can make a directive na, no, we'll cut that, we'll subsidize that. So that's why even
nakikita mo naman, even the opposition is for this. It's actually the labor unions that called for the emergency powers, di ba? And the transport groups. Hindi naman mga business people ang tumatawag nito. But it's really the people na tama na yung competition dyan because we can't afford that. And the only thing that the DOE is saying now nga with the oil re-regulation is we can only look at the profits na wag naman sobrang taas ng profits nila. Diba? Wala ba Yun ang silang magagawa obligasyon na maging mas transparent? Kahit paano naman sa mga ganitong pagkakataon, yung tubo dapat medyo makontrol lang konti. Listed Parang companies naman sila, di ba? Parang kumbaga lahat sana ay magkonting sakripisyo kasi we're on the same boat, di ba? Nasa sa company yan eh. Hindi mo naman yan mamamandate, di ba? Right. The only thing they can do is help out, di ba? At Give abangan some nila. subsidies, give some discounts, but ang not at the expense of... Ang oiliness ng mukha ko mamayang alas 6 ng gabi, pwede na lang lusubin. Pwedeng maging Medyo. bagong Venezuela. Meantime, we are seeing lots of compelling images these days, painting the bigger picture of recent events. Nandyan po ang oil price hikes, of course, That we've ang been impeachment ng Vice President at iba pa. And here, Tita Dani is our first image. Okay, this is the MRT, no? Long lines last night over the MRT. So you can see ito sa Shaw and Cubao stations. That was after a technical issue arose between Taft and Magallanes stations yesterday. So, Aray ko. you know, the pila here is, first of all, mahal gumamit ng kotse, di ba? And then, I guess, mas nagbigay pa ng discounts yung gobyerno for the MRT. May strike pa. May strike Oo, pa. yung iba hindi na pumapasada talaga. So, At you know, on the one hand, okay to take public transport, but on the other hand, syempre, nahihirapan din ang mga jeep, ang mga other I would say, vehicles. medyo normal lang to. Pag rush Medyo hour normal. talaga. Okay. Lalo naman pag galing sa Taft, Magallanes, naku, pagdating lang show, lalo na, punong-puno talaga yan. But you know, it just shows how overwhelmed our public transport is at a moment like this. And we had those mobile journals also telling us, 'di ba, nagpa-park ang mga tao sa MRT station. So they do bring their cars to one point. Kahit sabi mong masikip sa loob ng mga coach, wala pa rin mas bibilis pagdating sa pag-navigate sa ibabaw ng EDSA. No? Iba pa rin. Trend pa But you know, alam mo yung pinaka nag-worry ako. Ayoko maging nega. Pero kasi... Prophet of doom. Prophet of doom. But I'm sorry, I'm so realistic. We talked kasi to Angkas. And sabi nila, during these periods, pag tumataas yung fuel price, the Angkas rides will always go up. Diba? Kasi course. people will not... That's what makes sense eh. But then today, the report was na less and less people are using TNVs, Grab, Angkas. They cancel the rides kasi nagmamahal na eh, di ba? So parang hindi ka na lang gagalaw. That's actually very, well, to me, it's a signal of, you know, something deeper. Lahat. People are really austere. Malulungkot ang hindi nagmamahal. Okay, Pero malungkot din yung nagmamahal ang mga presyo. Oo, mahal. Next Our image. next image. Oh, Okay. of course, this is from the House of Representatives right before the hearing proper started today. That was at 10 in the morning. Ano ba? Hindi ito endorsement explain mo yan. Hindi ito endorsement ng snack, pero parang ito'y statement, Yatos. parang performative protest na pinapakita na statement yan, of course, ano? Dahil yung Piatos, ang apelyido na talagang isa sa mga nag-tick off talaga na imbestigahan itong listahan na binigay ng Vice Mary President. Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos. Ang tanong, bakit Piatos lang nandyan? Bakit walang ensaymada ni Mary Meron, Grace? ayan, katabi niya. Ayun ba yun? Oo. Akala ko Yan wala yung na point. Uy, mahal yung Mary Mary Grace, Grace Piatos. Oo, Pero naalala mo that's dati nung 90s yung in-introduce yung Piatos. It was marketed as Hindi ko maalala. health snack. O nga pala, mas bata ka sa akin. Hindi. Pero marketed siya as parang pag Impossible. gusto mo mag-slim, parang gano'n. Oo. Hindi ba Alala- Nova yun? Nova ata Nova ba yun? Piatos is... Oh. Anyway, Jack and Anyway. Jill pa rin. Hello sa mga taga Jack and Jill. At ang chicharon ni Mang Juan, packed with sarap ng Pinoy pa rin. Well, Ito abangan natin mamaya kung ano magiging resulta ng usapan sa simula May ngayon flow. ano, Oo. ng diskusyon ng House Justice Committee. At ang susunod natin at panghuli na image para sa bigger picture natin ngayong araw, bigayan ng DSWD Cash Assistance sa QC Circle.
Pero may isang striking image, no? May isang mamang tsuper na talagang umasa sa ayuda at nabigo. Watch this. Ako mo dito kami. Dalawa kami. O sige. Sabi ko, babalik. Hirap ko na yung ano. Ngayon na ito, nakabalik na kami. Tapos PUJ daw, dinided na kami. Sige, ba't ako hanapin yung tagturo sa akin na bumalik dito? Saan ba hanapin sir, yun? i-check natin kung nailagay ka na doon sa system. Ang mahalaga kasi, sir, ma-include ka doon sa system. Ayoko na, hindi naman na. Sana, huwag ka lang nga. Huwag ka lang pinabalik kung wala akong may asahan. Talagang 5,000, magkukulap ka pa. Grabe, no? Talagang mababakas mo sa mukha niya talagang yung frustration niya. Sa halaga 5,000. Ang Paano init pa naman sigurado ako pag sa labas doon sa area niya kanina umaga. Pero ang hirap din kasi for sure yung mga volunteers din ng DSWD, 'di ba, have also been trying their best siguro to get the Yes. ayuda on time. Ang daming bottlenecks din diyan, Oo. 'di ba? And Alam mo, sa tricycle mahirap drivers din pala, para sa halimbawa, gobyerno. yung listahan nila, kasi yung, eh. hindi lahat ng TODA, may mga database naman na updated. Of course, Ano? kaya nga eh. Pero nakita mo yung edad ng driver kanina, yan yung mga edad na Kapagod. critical, yung mga gantong init. No? Sana mas maging creative siguro yung approach ng gobyerno at this point. Oo, you know, Na- there's a lot of technology, there's a lot of young oo. people now na marunong kung kaya nga natin to do so much things with social media, di ba, Napa- with TikTok, with Gcash. Napapakanta ninyo yung AI, di ba? Oo eh, Kung tama. ano napapagawa Parang ninyo sa mga world hindi ba leaders. magawa? Tapos, di ba? Totoo. Halimbawa, kung ito sinabit na, ano ba yung paraan para Mapatunayan ang identity. Oo. Ang problema sa Pilipinas, para makakuha ka ng ID, kailangan mo isa pang ID. Exactly. Or dalawang valid ID. Wala nga akong national ID eh. So, sobrang hindi ko pa Maraming magawa. wala pa. Wala akong oras. Catch-22 situation. to. Diba? Kafkaesque ang ating sistema sa lipunan. All right, on to our stories now. Transport groups are slamming the declaration of the state of national energy emergency. It just cemented their resolve to go ahead with what touted to be a crippling strike tomorrow and Friday. President Bongbong Marcos earlier made the declaration amid tensions in the Middle East that have driven up fuel prices. Transport Group Manibela, however, says drivers and workers are still not being prioritized. The group notes that oil prices continue to rise without price controls, while government and aid remains temporary and insufficient for daily needs. Manibela says that the strike may draw around 500,000 public utility drivers nationwide. Once again, President Bongbong Marcos placed the country under national energy emergency through Executive Order 110, pushing government and the industrial sector into crisis mode. The House leadership and business groups backed that move. Now, under EO 110, government rolls out relief measures, including fast-tracking the suspension of fuel excise taxes. Speaker Boji D cites the, quote, uplift package covering livelihoods, industry, food, and transport aimed at protecting supply chains from the Middle East conflict disruptions. The Federation of Philippine Industries, or the FBI, says the order helps firms manage volatility. The group's chair, Elizabeth Lee, revealed that factories are shifting to off-peak energy hours, expanding remote work, and consolidating shipments to save fuel. In contrast, the Kilusang Mayo Uno, or KMU, lambasted the executive order as a sign of government failure. KMU chairperson Jerome Adonis claims the policy masks government failures and could restrict workers' rights. Meantime, the Department of Foreign Affairs admits it is still having difficulty repatriating Filipinos caught in the Middle East conflict. And for the latest, we are Mojo Arles de Los Santos. Arles, anong mga challenges ba? Saan nanggagaling itong mga to? At gaano karami pa ba yung mga OFWs na hindi pa napapauwi ng DFA? Lord at Danin, sa kabuang bilangan ay nasa 2.5 million na mga overseas Filipino workers ang ngayon ay nananatili sa Middle East, kung saan nga ngayon ay nagpapatuloy pa din ang hidwaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, at syempre yung iba pang mga bansa na nakararanas din ng pambobomba mula sa mga bansang nabanggit. At kung saan nga dyan sa 2.5 million na yan ng mga OFWs, ayon sa DFA ay nasa 2,000 OFWs pa lang, humigit kumulang
yung ating nare-repatriate. No? At aminado nga ang DFA na nananatiling hamon ito dahil yung ilang mga OFWs no, ay pinipiling manatili pa rin sa kanilang mga trabaho at ayaw umuwi ng bansa. No? Yung iba naman ay may asawa na ng mga Iranian na nasa 800 nga yung bilang, habang yung iba naman na naipit, kagaya ng mga nagpipilgrimage, yung mga religious groups ay nananatili pa rin doon sa lugar. No? At syempre kasama sa mga hamon dyan, yung nananatiling nakasarado na mga airspace, kaya kinakailangan pang mag-land travel papunta sa iba pang mga kalapit na bansa kung saan bukas ang airspace para makapag-uwi ng ating mga kapatid na OFWs. No? At aminado nga ang DFA na kakaunti o maliit pa rin ang bilang na ito. No? Pero sa ngayon ay hindi pa naman daw nakatakda no? yung mandatory na repatriation dito dahil in their list of their operation, alert level 4 pa nagsasagawa ng mandatory na repatriation at ngayon ay nasa alert level 2 pa lamang daw ito. Oo, Arles, alam mo, sabi nila, pag inestimate mo raw, per ulo na OFW, nasa 150,000 daw yung gastos. Including To repatriate. transpo. Tapos Okay. yung, pag hanggang dito pa, yung konting parang pocket money, etc. Pero mukhang pag kinumpute daw nila, magtuloy-tuloy daw yung mga pag-uwi, Arles, saan daw ba kukuha ng pondo? Kasi may budget gap yata sila tinatawag daw. Ano? At saan sila, possible funding sources kung papatuloy pa to. Lord, hindi lang natin alam kung ano yung Senate resolution number, pero merong either of the two houses no, yung nag-approve nga na dagdagan yung pondo ng DFA at ng DMW para nga mas ma-accommodate pa no, yung ating mga kapatid na nais magpa-repatriate pabalik sa bansa no, na ang DFA of course in their position ay willingly naman itong tatanggapin para nga masigurado na ligtas yung ating mga kapatid na overseas Filipino workers, yung mga lumipad para maging turista doon at syempre pabalik ng bansa para masiguro nga yung kaligtasan ng mga ito. No? Sa ngayon, aabangan pa rin natin kung ano pa yung mga updates, pero at least doon sa posisyon naman ng DMW, kung bumalik ang ating mga OFWs dito sa Pilipinas, ay handa naman na magbigay ng mga livelihood assistance sa mga ito at syempre no, yung upskilling ng kanilang mga, of course, yung kanilang mga tinatrabaho para it's either makahanap ng ibang mga trabaho sa ibang mga bansa o mas mapataas pa no, yung employability rate nito. Arles, pag nakakausap mo tong mga OFWs, what is their sentiment on how the DFA, the DMW, even the OWA are helping them? Because we had earlier reports during a few weeks ago no, na parang ang hirap tawagan ng hotlines. There was even this issue na nauna silang kumuha ng emergency exit from the country, di ba? Before letting the OFWs repatriate. Is this situation improved? Are people happy with the way this is being handled? And meron na ba silang security na makakaalis sila kung gusto man? Sinusungitan pa nga rin iba. Sinusungit. Tama ka dyan, no? Danny, we remember that, no, yung parang wala na daw condor, wala nang time yung embahada para Totoo. magtanggap, no, ng mga concern ng ating mga OFWs. So far, wala tayong natanggap na update mula dyan, no, mula kay Secretary Lazaro. Pero tuloy-tuloy naman daw yung kanilang coordination nga sa DMW para masigurado na matugunan kung ano man yung concern ng ating mga kapatid doon. No? Pero yung pakikipag-usap natin sa ilang mga OFWs doon sa lugar, ako personally, may mga kilala rin ako doon, at least sa Saudi. Meron tayo doon nakausap na isang nagtatrabaho doon sa airport na kung saan out of nowhere may bumagsak na missile, nagkaroon ng pagsabog, and then of course nag-stop sila sa kanilang trabaho, and then just hours later, balik trabaho na sila. No? And when I asked kung willing ba sila na bumalik sa bansa, they said malaki yung kinikita nila doon at hamon pa rin kung paano yung kikitain dito sa Pilipinas. Kaya they chose to stay doon. No? And then on the earlier parts and times nga nitong crisis doon sa Middle East, nakakakita tayo ng mga post online na yung iba hindi pa rin natatouch or aabisuhan sa magiging repatriation process nga sa kanila. But Arles. still, on the latest count ng DFA ay nasa 2,000 na yan. Yes, Lord. Ang observation kasi ng marami, yung mga gustong umuwi, yung mga baguhan lamang. Kasi yung mga veterano na ng mga matagal lang mga Pinoy. Okay naman sila na nasa Israel halimbawa. Kahit sabihin nila, every year may nangyayaring bomba, normal lang daw yan. At mas safe pa daw ang feeling nila ron than walking umuwi. along any Metro Manila street.
May option ba, Arles, to that point, na umuwi just now because of this crisis, tapos Babalik ulit? Or pag umuwi, repatriated na ba yan at mawawala na talaga ng trabaho? Dani, nakadepende yan doon sa kontrata ng ating mga OFWs, no? Kasi may ilan na hindi na pwedeng bumalik kapag umalis kasi ang mangyayari Okay. niyan para magiging end of contract, no? So in legal terms, baka possible maging breach of contract yan. So baka possibly mabandoon sa agency, and syempre yung pagka yung OFW bumalik, nag-end ang contract, bumalik sa bansa, syempre yung tatamaan yung agency, no? So ito yung mga legal aspect na I think it's also nice to consider to ask yung ating mga agencies and of course yung embassy, kasi syempre ating iniisip pa din yung kapakanan ng mga OFWs. Of course. Hindi naman madaling kitain yung kinikita doon. Yung iba nasa 150,000 nagre-range, no? And yung iba naman hindi rin basta-basta makauwi dahil may mga agency kasi, Dani, no, na parang sila muna yung nagpapaluwal doon sa pondo at placement fee ng ating mga kapatid na OFWs, and then habang kumikita na yung ating mga OFWs ay little by little ibinabawas doon sa kanilang sahod. So medyo komplikado yung usapin na yan in a way. Arles, nasa Manila Hotel ka ba? Yes, Lord. Sabi na nga ba eh. Oo. Anong ganap dyan? Oo. Tatanungin ba natin kung anong ganap dyan? Oo. Kain mo na lang kami dyan. Tell Kasi us. may What's the anong latest? pangalan ng buffet dyan sa ano. Masarap yung buffet dyan sa Manila Hotel. Arles, okay, sorry. Marami pa ba kunyari ang halimbawa, yung mga undocumented, yung mga pumasok ng illegal, marami pang, I'm sure, itong mga napauwi, ito yung may mga malinis lang sa nalistahan, pero I'm sure marami pang mga may problema sa documentation. Ay kasama yan, Lord, doon sa mga hindi pa natin nakukuhanan ng information kay DFA Secretary Lazaro, no? Pero mariin naman yung kanyang paalala sa ating mga kapatid na OFWs kung maaari ay sundin at galangin yung mga batas at syempre yung mga rules ng kanilang host countries para nga hindi magkaroon ng anumang problema. Different note, Arles, I'm sure you're following this very closely. Kamusta na ulit ang oil reserves natin according to the Energy Department? May crisis na ba? Are they calling it a crisis? Is it enough? Or, di ba, they've been tapping so many other countries, Russia, China. What is the latest? At least, Dani, doon sa latest report ng DOE ay nasa 45 days, yung ating at least supply dito nga sa ating bansa, at possible na mag-end yan mid-May or last week ng April, at ngayon ay tinatrabaho pa rin ng Department of Energy kung saan pa nga bang mga bansa pwede makakuha ng additional supply ating mga oil companies, Yung matrabaho daw ngayon dyan, yung Philippine National Oil Company, at kabukod dyan yung ating US Ambassador na si Jose Romualdez ay nakikipag-ugnayan na din daw sa Amerika para nga mabigyan ng waiver at exemption ang Pilipinas nang sa gayon ay makapag-angkat din tayo sa Russia, kasi sinanction ito ng US nung magsimula nga yung ilan sa mga punto ng kanilang ginaway breaking point at naging stricter yung kanilang economic and diplomatic relation, Sa ngayon, tinatrabaho pa yan at wala pang confirmation kung ano na yung pinaka-update dyan, Pero still talking about doon sa oil reserves and fuel ng ating pamahalaan. Kung matatandaan natin, nagkaroon ng isang pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na sinabi na ito daw hidwaan sa pagitan ng Middle East ay baka senyales na, o pahiwatig na magkasundo ang Pilipinas at China para nga silipin yung joint oil exploration sa South China Sea, ayon sa DFA, wala pa naman daw utos ang Pangulo na trabahuhin ito, pero ayon kay DFA Secretary Lazaro, wala pa sa ngayon pero baka paparating na ito. Alright. China, ha? King diplomatic, ang oil, Papunta na naman, mukhang papunta na naman dun eh. Oo, mga BFF ng China matataas pa rin sa surveys. Alright. I told you so, Wag na China. tayo pumunta dyan. Nako, mag-Manila Hotel na lang tayo. Samahan natin si Arles de los Santos, ang ating mojo. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos. At this point, we are bringing you more headlines related to the Gulf War and its impact. Philippine Airlines says it has secured enough jet fuel to sustain all scheduled flights, including long-haul operations in the foreseeable future.
PAL adds it is closely monitoring global and regional fuel conditions while working with suppliers and stakeholders. This statement comes after President Marcos said in a Bloomberg interview that grounding planes is a distinct possibility amid soaring oil prices. The Civil Aviation Authority of the Philippines will cut aeronautical and terminal fees by up to nearly 50% starting April 1st to help offset the rising fuel costs. The move includes lower passenger service charges and will run for 3 months, subject to review. Excluded are the Ninoy Aquino International Airport or NAIA, the Cebu Mactan International Airport, Cagayan de Oro International Airport, Clark International Airport, and Bohol Panglao International Airport. These are all under public-private partnerships and are not managed by the CAAP. And the Asian Development Bank has announced a financial support package to help developing member countries in Asia and the Pacific mitigate the economic impacts of the ongoing Middle East conflict. ADB President Masato Kanda said the assistance will include fast disbursing budget support and trade and supply chain financing to ensure the flow of essential goods, including oil. The bank also said it will reactivate support for oil imports under that program. Yung travel tax ba tanggal na? Wala pa, no? Nag-pass na, di ba? Oo. Ang tanong, Whether that, ang tanong, Tagal-tagal kailan? pa yan. Kailan natin? Matagal-tagal At least pa yan. na-approve na yun, di ba? paano na lang yung Tagal na kasi. paano na lang yung TIEZA? House pa lang daw. House pa lang approved. Alam mo naman, the house always wins, ika nga ng mga kasino. Time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. A deal is emerging to end the Homeland Security budget standoff as TSA disruptions deepen. The sudden sense of urgency comes as U.S. airports are snarled by long security lines. The deal would exclude ICE operations. President Donald Trump said the U.S. is close to achieving what he considers a winding down of the war in Iran. Trump laid out 5 objectives for the U.S. to end the fighting, yet some of them appear open-ended. Investigators continue to delve into what caused the crash between an Air Canada jet and a fire truck at New York's LaGuardia Airport. The collision Sunday killed 2 pilots and hospitalized about 40 passengers and crew members. Rescue teams in northern Germany are working to save a humpback whale stranded in shallow water in the Baltic Sea. It was not clear how the whale got stranded, but rescuers found parts of a fishing net wrapped around its body. Makapagbigay ako ng karagdagang report tungkol sa mga ginagawa ng ating pamahalaan sa harap ng hamon ng nangyayari dahil sa giyera sa gitnang silangan. At ang kasabay niyan, dahil nagkagera, dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalong-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo at lahat ng produkto ng petrolyo. Kaya kailangan natin, mula nung nagsimula ito February 28. The next day, ay nagmi-meeting na kami. Sinimula na namin, sabi namin, tiyak ito. Kahit umakyat kaagad ang presyo ng langis, kaya sabi namin, hanggat may gera, itong presyo ng langis ay mananatiling mataas. Kaya mahihirapan ngayon ang taong bayan dahil alam naman natin pag tumaas ang presyo ng langis ay malaking perwisyo sa ating mga kababayan. At sa lahat ng bagay, kaya gumawa kami ng plano kung ano ang mga kailangan gawin upang pagaangin naman ang magiging epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kaya simulan ko sa mga bagay dahil although meron tayong mga report, nakita naman ninyo kung ako ay pumunta sa PITX sa terminal para kausapin at ang mga bus operator magbigay ng kaunting tulong sa kanila upang naman hindi naman masyadong itataas ang pamasahe.
At nakapagbigay na rin tayo sa mga transport workers ng mga tulong. At kaya't para makumpleto lamang ang kaalaman ng ating mga kababayan, kaya't ako nandito upang ma-report sa inyong lahat kung ano na ang aming ginagawa. Ang nagawa na natin, unang-una, ang una naming na pinag-aalala ay ang ating mga OFW. Dahil talaga sila, nasa lugar sila ng gera mismo. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado ang kanilang buhay. Hindi lamang ang kanilang hanap buhay, kundi mismo ang buhay nila. Kaya mabuti na lang at maganda ang relasyon natin sa mga Middle East countries kung saan nandun ang karamihan ng Pilipinong nagtatrabaho. Mabuti na lang at magandang relasyon natin at kinakaibigan natin silang lahat at very appreciative ang mga host countries sa ating mga workers dahil nga sinasabi nilang napakagaling at napakaganda ang kanilang ginagawa ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kaagad at tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Unfortunately, kahit na sa lahat ng ating nagawa, nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan, ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging casualty. At patuloy naman ang aming ugnayan at para sinasabi, kasi marami nagpaplano, pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna, dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano? Kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagnanais umuwi? At sa pag-ugnayan na yan, dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan na nagnanais umuwi. Meron pa rin talaga na sinasabi na hindi naman daw nila, hindi ang pakiramdam naman nila ay safe naman daw sila. At sige, nasa sa kanila yun. At ngunit yung mga iba ay talagang naririnig na raw yung bomba. Doon malapit doon sa kanilang tirahan. Yung kwento ng mga nakausap ko, yung mga nakauwi, ganun na nga. Ang nakakaawa, yung mga mas may edad na, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. Dahil siyempre, kahit anong mangyari, nakakatrauma yun. Ang mahirap sa bata, kahit tayo kaya natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya natin ipaliwanag, this is what's happening, may gera dahil sa ganito. Sa pagbata, ang hirap may paliwanag, basta't natatakot na lang sila. And so this is the problem that we were facing. So this was the initial problem, and this is the first concern that we addressed. And since the time that we have set up the systems for repatriation, we have already nakauwi na ang mahigit 2,000 OFW, mahigit 16,000 na ang nakatanggap ng tulong. Ito sa pamamagitan ng pagkain, ng tirahan, medical care, transportasyon, financial support. Ito ang mga nakauwi, meron din tayong ibinibigay doon sa ating mga kababayan na nandoon pa rin at nangangailangan ng ating tulong. At hindi natin ititigil ito. Patuloy ito ang ating pagpauwi ng ating mga kababayan at nakaapat na tayo na charter flight na nakauwi. At ito hindi lamang galing sa isang lugar,
Kung hindi pinupuntahan ito sa iba't ibang bansa, nagkikita-kita sila sa isang lugar, sabay sasakay ng eroplano bago iuwi dito sa Pilipinas. Patuloy natin yung ginagawa ito at hindi pa kumpleto sa 2,000 na naiuwi natin. Kulang pa, meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yung ba ay mga militar o yung ba ay civilian. Baka magka-problema, magka-misencounter kung tawagin. Ngayon, tinitiyak natin na lahat ng movement ay cleared by the local authorities para lahat sila ay maging safe. At ito ay patuloy natin ginagawa. We are chartering flights. We started with 1 a week. I start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. At meron iba diyan na sumasakay sa commercial, meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. And we will continue to do this until the war ends or until we have repatriated all of our nationals back home here to the Philippines. Then and now the next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya't ang una naming tiniyak ay ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. First of all, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na makakarating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito, ay tuloy-tuloy naman, nasupplyan tayo. And we are not stopping. Although the average now is running at 45 days supply, siyempre iba-iba. But the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, the traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war that is ongoing in the Middle East.
And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Andyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel. Diesel, siyempre, ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene, at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawan ng paraan dahil wala tayong control yan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Para sa lahat na sumasakay sa mga transport system natin, ay nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus, at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na huwag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda, para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ngayon. At hanggat kaya, nangako naman sila, hanggat kaya nila na i-maintain ang presyo
Kasi ang pinagbibili ngayon nila ay yung nasa inventaryo na nila. So, nabili nila ng mura pa bago pa nangyari lahat ito. Kaya habang nandyan ang kanilang inventaryo, nangako sila na hindi nila itataas ang presyo ng mga primary commodities. Magsisimula na rin magbigay ang ating mga LGU ng libreng bigas. Ito ay nagsimula, yung LGSF program ito, nagsimula ito bago pa nagkagera. Pero iro-roll out ito within the next week or two. So ginamit natin dyan ang LGSF, the Local Government Support Fund. Diniretso natin sa ating mga local government para sila na ang magbibigay ng tulong. Ang ating ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Maaari nilang gawin 100% na bigas, nasa sa kanila yon. Ngunit kailangan at the minimum 50% doon sa natanggap nilang pondo ay gagamitin sa pagbili at pagbigay ng bigas. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din. Tuloy-tuloy, yung mga nagsusupply sa atin ay nakikipag-usap din tayo. At tinitiyak natin na meron tayong fertilizer supply at gumagawa nga tayo ng mga pamamaraan at mga kontrata para tiyakin na meron tayong sapat na fertilizer supply. Ang report sa akin ng Department of Agriculture, as of today, we have sufficient fertilizer supply for the next planting. So at least until the next planting, we have the sufficient amount of urea and potash. So those are the main fertilizers that we are using. Para naman sa agricultural products, dahil nga inaalala natin ang presyo ng pagkain, para naman sa agricultural products, piso na lang ang RoRo terminal fee para sa mga truck at sasakyang nagdadala ng mga agricultural product. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Alam naman ninyo lahat, paggising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. May pronouncement na nanggaling sa US, bababa ang presyo. Tapos mamaya ng konti, tataas na naman. So mahirap talaga magplano. And that's why we are going, and that's why we have been trying to find the optimum levels in terms of support, in terms of the suspension of some of the charges that the government exacts from especially from food products. And these are so lahat ito ay ginawa na natin since as I said, Day one na lang pala nung nabalitaan namin yung nagbomba. Ang una naming inalala ang ating mga OFW. Miniting ko na ang OWA, miniting ko na ang Department of Migrant Workers, kinausap ng DFA ang ating mga embassy at yan ang una nating ginawa.
Sumunod doon ang pagtiyak ng supply ng ating petroleum products at sumunod na doon ang ating pagbantay sa presyo ng pagkain upang hindi naman sumunod doon sa world price ng petrolyo. Ngayon, nabalitang-balita na kahapon, nakadeklara kami ng energy emergency. And dahil nakikita nga natin ang mga kaguluhan na nangyari dito sa giyera sa Middle East at ang ruta ng supply ng langis sa buong mundo ay naapektuhan. Ang Straits of Hormuz, madalas nyo nang marinig ang Straits of Hormuz, at yun, kung tignan ninyo sa mapa, doon dumadaan ang mga langis ng more or less 20% ng lahat ng world supply ng oil products dahil oil-producing countries sa mga Gulf countries. So doon dumadaan lahat. Karamihan ng dumadaan na langis sa Straits of Hormuz papunta rito sa Asia. Kaya't ang Asia, sa pagsara ng Straits of Hormuz, ang Asia ang pinakamabigat ang tama. At tayo, dahil wala tayong langis at karamihan, halos lahat ng langis ay ating ini-import. At karamihan dyan ay doon galing, kailangan natin maghanda kung ito ay lalala pa at tatagal pa. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Dahil ang pinagmulan ng problema ay ang supply at ang presyo ng enerhiya. At yun ang kailangan naming tugunan ng direkta agad. Kaya that is why we declared not a general state of emergency, but a state of energy emergency. I'd like to stress that point, that it is the energy sector that we need to declare as an emergency sector because of the war in the Middle East. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising. In terms of the subsidies, fuel subsidies, cuts in fees in our ports, cuts in charges, and again the continued workings of our government to talk to other governments and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso. I'm sorry, I'm looking at the wrong page. Itinatag ng EO 110, which is the executive order that I signed yesterday, ang uplift. Ito ang aming unified command na aking personal na pinanunuan. I am the chairman of this working group. Kasama natin ang ES, ang Executive Secretary,
mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, ang Department of Finance, ang DepDev, at of course ang DBM. At sabay-sabay ang galaw ng buong pamahalaan para mabilis, para malinaw, at walang ahensyang mag-iisang laban lamang. Lahat ay nagtutulungan. Everything is, before I'm sure you will ask questions, or you will have, some people will say, what are we thinking about this? Are we thinking about that? Are we going to do this? Are we going to do that? The best way I have to answer that question, nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely in great detail to see if it is going to be advantageous to our people. At dahil kuminsan ay pag tinatanong natin, dahil ang tanong hindi kung ito ay maaring gawin, kung ito ay posible, kundi kung ito ba ang pinakamabilis at pinaka-epektibong makakatulong sa taong bayan. So every suggestion, every idea that has been brought to us, that we have come up with, we look at it in detail and we say, ito ba ay mararamdaman kaagad ng taong bayan? And that is an important criterion. Dahil sa mga kapangyarihan na ibinigay ng Executive Order 110, mas marami na tayong magagawa at mas mabilis na ang magiging aksyon ng pamahalaan. Mapapabilis ng Department of Energy ang pagbili ng langis mula sa ibang bansa. Paiigtingin natin ang aksyon laban sa hoarding at sa mga nagsasamantala, hindi lang sa langis, kundi sa lahat ng pangunahing produkto. I think we made that warning very early on na wag mag-hoarding at wag mag-price gouging. Wag silang nagsasamantala dito sa sitwasyon. And we will enforce that rule very, very strongly. And again, to those who are thinking about it, hindi nyo na kailangan gawin because we have a sufficient supply of oil, we have sufficient supply of food. Sa pagkain, sa pamasahe, lahat po ito ay maaari nating matignan. Today, halimbawa, maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO, in its declaration of a energy emergency, provides the executive. Beginning today, over 1.4 million drivers and units will start receiving fuel and financial assistance on top of the 120,000 who have already been served by the DSWD. Abangan din ninyo ang tupad para sa mga tsuper at pinaigting natin na service contracting para sa ating transport sector. Again, these are supports that we are hoping to bring, that we are going to bring to those who are most affected by this situation. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Para sa ating mga kababayan, ito po ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much to our President, Ferdinand R. Marcos Jr. That concludes our President's address.
Thank you very much, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement? Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. And that concludes the President's address. The President will be attending another important meeting, but by the way, tomorrow we will entertain all your questions during our press briefing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Just right in time. Tama. 3 on the dot. He did not take any questions, no, from the press. Pero daw bukas. Ano ba yung mga takeaways mo dun isang oras? In essence, well, ang key takeaway dyan is nagsabi ang Pangulo na by the end of today, exact words, ay pipirmahan niya yung law granting him the power to suspend the excise tax law. It will become from bill to law by the end of the day. And then yung unang-una niyang sinabi is about the OFWs being priority, which is a good thing to say instead of the oil, talagang yung safety ng OFWs. Ito na lang, we have good relations with the Middle East countries. He's going to talk to them about paano ba i-repatriate, when are they going to open the airspace, which was, to our report earlier on, di ba, na nahihirapan ng Makinig sa DFA. mga host countries, kumbaga. And At then, nagbigay rin siya ng mga report sa mga ayudang pinamahagi so far in the past few days. Ano pa ba? yung supply, ensuring good supply is possible daw because of the good relationship we have with the Gulf states. So he's hoping to be able to negotiate contracts that they will honor. Positive rin siya sa supply natin ng langis so far, ang ating mga reserve, plus yung supply ng pagkain. At sinabi rin ng Pangulo na ang gobyerno ay magkakaroon na ng sa kuryente, sa presyo ng kuryente para ma-minimize, ma-mitigate kahit papano ang sasaluhin ng publiko. Pero sa huli, sinabi niya, wala tayong tayo ay maliit na damo lamang sa nag-uumpugang mga higante at the end of the day. Nag-warn din siya, reiterated the warning sa hoarding. Diba? May crackdown din sa hoarding. And yes, mapapabilis daw ang tulong in these very difficult times. Alright. Abangan yung story ko mamaya sa pagpapatuloy pa ng mga discussions at kung ano nangyayari sa Kongreso pala. Very interesting din. Hindi natin naulat today, but then we will have the rest of the day to parse through. May bukas pa. May bukas pa, but that's it for us this Hump Day. The News Stand is back tomorrow, so thank you so much for watching Afternoon Delight. Thank you for having me. I'm Thank you so Danny much, Laurel. Thank you. Alright, bukas ulit, alas 12:00 Lourdes Veira po ang pangalan ko, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.